Shoutout sa mga batang 90s dyan o maging sa mga taong sumbaybay sa kinagigiliwang channel noon sa telebisyon kung saan tila ba ito na ang naging pambansang orasan ng lahat dahil sa ito lang ang mayroong digital clock noong panahong iyon. Nawalaan mo na ba kaalam? Kung Channel 9 o RPN 9 ang sagot mo, ay tama ka. Ito ang channel na naging parte ng makulay na kabataan ng mga batang 90s noon. Kung bakit nga ba ito biglang nawala, ating sariwain ang ating mga alaala at alamin kung saan ito nagsimula. Noong 1969, ang RPN 9 o Canlaon Broadcasting System ay nagsimula bilang isang radio network sa Pilipinas. Ang network ay itinatag ni Roberto Benedicto, isang negosyante at broadcaster na may malalim na kaalaman sa industriya ng broadcasting. Ang mga stasyon ng Canlaon Broadcasting System o KBS na kinabibilangan ng RPN 9 ay matatagpuan sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Una, ang pinakapangunahing istasyon ng RPN 9 ay matatagpuan sa Metro Manila, kung saan matatagpuan ang kanilang punong tanggapan at pinakamalaking pasilidad. Ito ang sentro ng mga operasyon ng network at kung saan nila pinuproduce at binabahagi ang kanilang mga palabas. Bukod sa Metro Manila, mayroon din silang iba't ibang stasyon at pasilidad sa iba't ibang mga rehiyon ng bansa. Ang ilan sa mga ito ay matatagpuan sa mga malalaking lungsod tulad ng Cebu, Bacolod, Iloilo, Davao at iba pa. Sa pamamagitan ng mga estasyong ito, ang KBS ay naglilingkod sa mga lokal na manonood sa mga rehiyon ito at nagbibigay ng mga lokal na balita, programa at iba pang mga pang-nasyonal at pandaigdigang impormasyon. Ang RPN 9 ay unang nag-operate bilang isang AM radio station na may pangalang DCBI. Itinatag ito sa lungsod ng Bacolod, Negros Occidental. Matapos ang ilang taon ng tagumpay bilang isang radio station, napagpasyahan ni Benedicto na palawakin ang operasyon ng network sa telebisyon. Noong 1970, binago ni Benedicto ang pangalan ng network mula sa Canlaon Broadcasting System papunta sa Republic Broadcasting System o RBS. Itinayo ang mga kailang pasilidad at infrastructure para sa pagpapalabas ng telebisyon sa mga kinalugar sa bansa. Noong 1973, nag-launch ang RBS ng RPN 9 bilang unang telebisyon network ng Canlaon Broadcasting System. Nagsimulang maghatid ito ng iba't ibang programa at palabas na kinabibilangan ng balita, entertainment, drama, sports at iba pa. Ang RPN 9 din ay naging saksi sa maraming makasaysayang pangyayari ng bansa. Isa sa mga natatanging kaganapan na kinover nila ay ang Miss Universe 1974, kung saan si Amparo Muñoz ng Espanya ang nagwagi bilang Miss Universe. Ito ay isang malaking karangalan para sa bansa na nagpatunay sa kahusayan ng mga Pilipino sa larangan ng pagdaraos ng okasyon. Isa pang makasaysayang pangyayari na inilahad ng RPN 9 ay ang Thrilla in Manila noong taong 1975. Ito ay laban sa pagitan ng dalawang malalaking boksingero, sina Muhammad Ali at Joe Frazier. Ang labang ito ay kilala sa buong mundo dahil sa kagitingan, talino at higit sa lahat, ang huling yugto ng labang ito na nagdulot ng napakalaking tensyon at excitement. RPN 9 ang nag-cover ng laban at nagbigay daan sa mga Pilipino na maging bahagi ng kasaysayan ng boxing. Bukod sa dalawang nabanggit, marami pang ibang mahalagang kaganapan ang kinover ng RPN 9. Kanilang sinundan ang People Power Revolution noong 1986 kung saan nagtagumpay ang mamamayan na ibagsak ang diktatoryang pamahala ni Ferdinand Marcos. Ang kanilang pagbabalita at paglalahad ng mga pangyayari ay nagbunsod sa milyong-milyong Pilipino na makiisa at lumahok sa laban para sa kalayaan at demokrasya. Maraming palabas ang sumikat sa RPN 9. Isa sa mga pinakatanyag na palabas na kanilang ipinakita ay ang John and Marcia, isang sitcom na umere mula 1973 hanggang 1990. Ito ay tungkol sa buhay ng isang pamilyang Pilipino na kinabibilangan ni Dolphy at Nida Blanca. Ang kakaibang timpla ng komedya at mga kwento ng mga karakter ay naging matagumpay, kaya naging isa ito sa mga pinaka-pinag-uusapang palabas sa bansa. Kabilang din sa mga sumikat na palabas sa RPN 9, ang That's Entertainment, na pinangunahan ni German Moreno at nagpatuloy mula 1986 hanggang 1996. Ito ay isang talent show na nagpasikat ng maraming young stars at nagbigay daan sa kanila na mahasa ang kanilang mga talento sa pag-arte, kantahan at pagsasayaw. Ang programa ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa industriya ng showbiz sa Pilipinas
at naging trampoline para sa maraming artista na sumikat. Isa pa sa mga pamosong palabas na pinag-usapan sa RPN9 ay Ang Magandang Gabi Bayan na pinangunahan ni Jessica Soho. Ito ay isang news magazine show na nagpakita ng mga kwentong pampolitika, pangkultura at pangkalusugan. Ang pagiging makabuluhan at malalim na pagtatalakay ng programa sa mga isyong panlipunan ay nagdulot ng malaking epekto sa mga manonood at naging daan upang mas mapaunlad ang kalidad ng pagbabalita sa bansa. Kalam tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo. Check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. At alam nyo rin ba na rito sa channel na ito, nagsimula ang isa sa mga bituin sa pagpapatawa? Totoo nga, ang sikat na programa na Itbulaga na nagsimula rin sa RPN9. Noong July 13, 1979, unang ipinakita ang nasabing show sa naturang estasyon. Ito ay isang noontime variety show na pinangunahan ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Sa paglipas ng panahon, ang Itbulaga ay naging isa sa pinakamatagal na tumatakbo at pinakasikat na palabas sa bansa. Ang programa ay nagpakita ng iba't ibang segment tulad ng Pinoy Henyo, kung saan kailangang hulaan ang salita o konsepto, bulagahan, isang komedya at paligsahan at marami pang iba. Nagkaroon rin ito ng mga talent competition tulad ng Mr. Pogi at Little Miss Philippines na nagbigay daan sa pagkilala at paglago ng mga bagong talento sa industriya ng showbiz. Ang Itbulaga ay hindi lang nagbibigay ng aliw at katatawanan kundi nagkaroon din ito ng mga segment na naglalayong tumulong sa mga nangangailangan. Isa sa mga ito ay ang One for All for One, kung saan ang mga host ay pupunta sa iba't ibang barangay at magbibigay ng tulong pinansyal at iba pang mga pangangailangan sa mga tao. Matapos ang ilang taon, ang Itbulaga ay lumipat ng estasyon at iba't ibang network. Ngunit hindi matatawaran ang kontribusyon ng RPN9 sa pagsisimula ng programa at pagpapalago nito. Ang Itbulaga ay naging bahagi ng kasaysayan ng RPN9 na nagpatunay sa kakayahan ng stasyon na magbigay ng mga palabas na patok sa puso ng mga manonood. Gayun din ang RPN9 ay naging tahanan ng maraming international na palabas na nagbigay ng inspirasyon at nagbukas ng mga pinto para sa iba't ibang kulturang ipinapakita sa Pilipinas. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Sesame Street, isang sikat na edukasyonal na palabas para sa mga bata na nagsimula noong 1969 sa Estados Unidos na pinamagatan ng RPN9. Napanood ng mga Pilipino ang mga karakter tulad ni Big Bird, Elmo at Cookie Master na nagturo ng mga aral sa mga batang manonood. Isa pang international na palabas na nagpasikat sa RPN9 ay ang Dallas, isang American primetime soap opera na tumakbo mula 1978 hanggang 1991. Ito ay isang drama tungkol sa pamilyang Ewing, kung saan naglalaro ng mga katuwaan, pambobola at intriga. Ang Dallas ay nagdulot ng malaking kasikatan sa mga manonood sa Pilipinas at naging usap-usapan sa tuwing ito ay i-ere. Bukod sa mga nabanggit, naging tahanan din ng RPN9 ang iba pang international na palabas tulad ng MacGyver, isang palabas na tungkol sa isang espesyal na ahente na kayang gumawa ng mga kasangkapan mula sa kahit anong bagay. Baywatch, isang palabas na naglalarawan sa buhay ng mga lifeguards sa California, at The Bold and the Beautiful, isang American soap opera na nagpapakita ng mga kwento ng mga pamilya at tagumpay sa mundo ng fashion at negosyo. Tunay nga na ang RPN9 ay naging isang mahalagang bahagi ng industriya ng telebisyon sa Pilipinas. Ngunit sa mga sumunod na taon, nagkaroon ito ng iba't ibang mga pagsubok na humantong sa pagkawala nito bilang isa sa mga pangunahing stasyon ng telebisyon sa bansa. Ang pinakadahilan ng pagkawala ng RPN9 ay ang financial difficulties at mismanagement na kinaharap ng stasyon. Nagkaroon ng mga problema sa pamamahala ng kumpanya, kabilang ang hindi pagbayad ng mga utang at mga hindi makabangon sa malakihang losses na inabot nito. Ito ay nagresulta sa pagbaba ng quality ng programming at pagkawala ng kumpiyansa ng mga manonood at advertisers. Sa huli, ang RPN9 ay napilitang ipagbili ang karamihan ng kanilang mga assets at ipaubaya ang kanilang prangkisa sa ibang kumpanya na nagresulta sa pagkawala ng dating kalakasan at impluwensya ng stasyon. Sa huli, malaki pa rin ang pasasalamat natin sa RPN9 sa pagbabahagi ng hindi matatawarang dedikasyon na nagbigay ng malabagharing saya sa ating mga puso. Ang channel man ay tuluyang nawala, ngunit hinding-hindi ang ating masasayang alaala. Kalam,
Namiss mo bang manood sa Channel 9? Ano ang pinakapaborito mong palabas dito? Kung mayroon ka pang nalalaman kalam, huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kalam na nagsasabing, knowledge has a beginning, but no end.